Para po alamin pa ang ibang update kasunod ng lindol sa Mindanao, makakapanayan po natin ngayong umaga ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense o OCD na si Junie Castillo. Magandang umaga, Sir Junie. Morning po. Magandang umaga, Andre, Angela, sa ating pong tagapanood at tagapakinig. Opo, Sir Junie, hingi po kami ng update. Ilan na po ang kumpirmadong namatay at nasugatan dito po sa lindol kahapon? Angela, dito sa ating for verification and validation ng management of the dead and missing cluster, ang datos po na bini-verify natin ngayon ay ito nga pong 37 na mga kababayan natin na sa kasawiang palad na po ay mga hindi nakaligtas. Ito po ay nanggagaling sa Sarangani, sa South Cotabato, sa Jensan, at meron din po from Davao region. So ito pong kababayan natin ang bine-verify ngayon ng MDM cluster. Meron din pong 456 na injured. Ito po ay ulat pa lang galing sa Region 12 na 456, and then meron pong more or less 4 na pinaghahanap sa region. Ang apektado pong populasyon dito sa Region 12, umabot na po ito ng 17,600 plus na mga pamilya. Ito po ay katumbas ng 77,000 na mga kababayan natin doon sa Region 12 po. Oo. Sir Junie, meron po bang mga residente po sa mga area na nabanggit nyo po na pinakanapinsala ng lindol kahapon ang lumalapit po sa lokal na otoridad na naghahanap po na nawawala po nilang kaanak? Opo, meron po doon sa mga lokal na ating mga responders and then sa ganun din sa mga incident command post natin doon. So meron pong mga malapit. Pero again, we see this as this could be an initial information na datos kasi may mga iba pang lugar po na bukod pa po nakapagsumite ng kanilang mga reports ay patuloy din po yung pag-ikot ng Office of Civil Defense. Katunayan po yung aming Civil Defense Administrator and Jensen mula kahapon hanggang ngayon para po sa pagsasagawa nitong rapid damage and needs assessment. Sir, kaunay pa rin po ng mga nasawi. Saan po dinala yung mga bangkay, mga na-recover po na katawan? Magkakaiba po dahil hindi po ito dinadala sa ang mga labi sa isang lugar dahil magkakaiwalay na lugar ito as I mentioned kanina yung Jensen sa Sarangani. But in terms naman of the response of the government, meron pong cluster na assign dito. Ito po yung management of the dead and missing cluster kung saan magkakasama po dyan yung lokal na pamahalaan. Yung DILG po, yung DSWD, DOH at saka DFP and PNP. So sila po yung nangangalaga doon para doon naman sa mga labi po ng mga kababayan natin na sa kasawang palad po ay hindi nakalimutan. Nabanggit nyo nga po, Sir Junie, na umabot na sa 37 yung bilang ng mga nasawi. Pero po yung mga residente at pamilya, yung mga inilikas po sa mga evacuation center, may kumpletong numero po tayo? Doon po sa number of evacuation, we're just getting that information but so far as if I remember it right, yung doon sa evacuees. Kahapon kasi dahil nagpalabas ng tsunami warning ang DOST FIVOX, kaya meron pong mga lumikas din kasama ng mga lumikas yung mga galing sa dalampasigan. Kaya yun po yung mga kasama kahapon na 10,000 na families pero as of this morning I'll just get that information kasi yung mga sa dalampasigan ay maaaring nakabalik na yon. Samantalang yung mga nag-evacuate naman po na nandoon dahil sa mga nasirang bahay. We will get that information. Kumusta naman po yung sitwasyon ng airport at saka pier po? May mga stranded po ba tayo mga kababayan doon dahil nga po dito sa nangyaring lindol? Opo, may mga stranded tayo panigurado pero wala lang kaming datos kung ilan yon. At bagat mga kahapon po, yung General Santos International Airport ay kansilado na po lahat ng flights, rerouted po. Kaya kahit po yung aming yung mga pamunuan po ng national government agencies na bumunta
ay through sa Davao po lumapag, no? And then nagsasakyan at saka nag-chopper na lang po going to these areas. No? Pero paano po yung supply ng kuryente, ng tubig, yung linya po ng komunikasyon? Kahapon yan din po kasi yung concern, yung iba hindi po makontak yung kanilang mga kaanak dyan sa affected na mga lugar dahil nga po dun sa mga problema na iyon. Kamusta po yun ngayon? Opo, no? Yung mga utilities natin, supply ng kuryente. Ito po, syempre, down pa din yung mga powers especially in dyan sa Sarangani. Bagamat yung ating pong mga ahensya ng pamahalaan, especially OCD po, no, we provided genset, no, sa ospital, nagpapadala din po ng mga additional supply ng gasolina para dito sa mga areas na ito. Yung kung sa komunikasyon naman po, yung cluster ng emergency telecommunications ay yun din po yung setup, no, ng mga additional na mga charging stations at mga internet connections, no, para at least makontak natin yung mga kababayan natin doon at sila din. Sir Junie, kanina po binanggit nga po na namin na sa mga kapatid natin na gustong tumulong, pwede pong mag-donate through sa Facebook account ng Alagang Kapatid Foundation. Pero Sir Junie, mula po sa inyong tanggapan, mula po sa Office of Civil Defense po, Sir, ano pa po yung mga nakikita nyong kailangan na tulong ng ating mga kapatid, lalo na po dun sa mga talagang, kumbaga, hit hard, talagang napinsala nitong lindol? Opo, no, kung sa ngayon kasi, no, ang una pong pinapaalala natin, lahat po na magdo-donate, no, ay sana po ay makipag-coordinate doon sa mga lokal na pamahalaan o kung sa DSWD mo po, ano mga food and non-food items, para po at least alam natin yung kakailanganin. Sa mga ganitong klaseng sitwasyon po, no, syempre yung mga pagkain at saka mga non-food items, no, tubig inumin, ay yun yung kinakailangan. Although sa ngayon po, dahil nakaproposisyon naman ang DSWD ng mga family feedback, ay wala pa naman po tayo nakikitang matinding kakulangan dito. Isa rin po dun sa mga kababayan natin, like kapareho ng mga nangyaring lindol, yung mga tents po, no, marami sa mga kababayan natin ang ayaw pang pumasok sa kanilang mga bahay dahil may mga aftershocks na raranasan, kaya they would prefer sa open areas mo. Kung isa yun, ganun din yung sa mga response agencies namin, yun yung mga tingting na nakakailanganin kung ito man ay tent city o mga temporary shelters, na kapareho ng ginawa ng DSUD dati. So, yan po yung mga kailangan po, Sir Junie, may mga nakikita po kasi kaming mga videos kahapon pa na talaga pong naapektuhan po nitong lindol, mga gumuho. Meron po mga gusali na meron po doon nakita namin radio station, tapos mga food establishment. Doon po ba ay may mga tao sa loob nung yun ay gumuho? Maging ito pong mga eskwelahan, like po doon sa Mahayhay. May nakita po kaming mga estudyante na nag-duck cover and hold, no? Pero may mga parang parte ng infrastructure ng school na yun na bumagsak. So doon sa mga nakikita nating video na yon, meron po bang sugatan doon? Meron po bang pinaghahanap pa rin po doon sa mga gusali na yon? Po, Angela, dito sa, meron kasing dalawa, kung doon sa nabanggit mo, yung isa, yung eskwelahan, Yeah, yung universidad. Yung may bumagsak doon na building. Yung building po na iyon, ay condemned na po bago pa man nangyari itong lindol. So, hindi po yun ginagamit. In fact, that was due for demolition. Okay. So, yun po yung mabuting balita doon. Wala pong estudyante na nandoon o wala pong personnel na nandoon sa eskwelahan na yun na bumagsak na yung nakita nating video. And then yung isa naman po, yung establishment na bumagsak, na yung isa po ay merong FM station sa taas at merong food sa baba. Ito naman po, sa kabutihan palad din po, ay wala rin pong nasawi doon sa gusali na yun na nakita natin. Yung isa pa pong video na yung high school, elementary school po yun, may mga bata pong maliliit, tapos sa likod nila may gumuho din eh. Meron po bang nasaktan doon or naguhuan? Opo, sa report po natin ay wala doong nasaktan. Dahil unang-una, at that time, nasa labas sila dahil
nagpa-flag ceremony, yung top flag ceremony nila. So, Opo. doon po, wala po tayong nakuhang report. Okay. Pero, Oo. Opo. Sir Juni, kasi ito pong lindol na ito ay sinasabi po ng mga otoridad ay caused by the Cotabato Trench. Ito po ay active na fault line. I was wondering po kung meron po bang pag-abiso sa lokal ng pamahalaan kung paano at kung saan dapat nagtatayo ng mga gusali para po maiwasan po ng mga ulit. pagguho po pagka may mga ganito pong earthquake na nangyayari. sa ganitong pagtatayo ng construction sa mga ganito po, the Cotabato Trench po ay nasa dagat. No, it's a trench, hindi siya fault system na nasa inland, no. Kaya ito pong mga gusali naman talaga natin ay kumbaga wala naman po sa fault line, dahil nga nasa Okay. dagat ang trench. Pero ang itong pong ganitong klase kasi, yung una po talaga dito ay one, syempre, yung pinapatupad ay yung National Building Code of the Philippines na may kasama po itong Structural Code of the Philippines na nakasibat, na kung saan ang pinapatupad at pinapasunod doon ay ito nga pong ito po kasing bagong Structural Code, yan na po ang sinusunod ay magnitude 8 na earthquake. So ibig sabihin mas pinalakas at pinatibay, no. Kung mga gusali po na natayo kasi before might not conform to the magnitude 8 na earthquake pa, no, kaya maaaring nangyari, no. So mahalaga po talaga na sinusunod 'yun. Pero kung sa fault line naman kasi po not just with the Cotabato Trench, no, but other fault system na nasa inland, usually po ang patakaran kasi ng DOCT box dito, no, is just 5 meters away Oo. doon sa fault line, pero dapat lang po ay sumunod doon sa National Building Code. Alright, maraming salamat po. Patuloy po kami makikipag-ugnayan po sa inyo regarding this issue. Maraming salamat, Juni Castillo ng OCD. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.